Hindi ito ang oras na tumuanga. Maganda kayo. Ang kaldero na may sangkapat ng posporo, Rosas. Bilis! Tiyo, masyado siyang malakas. Walang kwentang paghahanda niyo sa pagsugod ko. Tingnan ko lang kung may laban pa kayo. Ngayon, makikita mo ang lupit ko. Anong gagawin mo kung nag-uumapaw na ang problema mo at wala ka ng matakbuhan? Wala ka ng malapitan, lalo na kapag may nalaman kang kakaiba. Na alam mong kapag ikinwento mo sa iba, hindi ka nila paniniwalaan. Magandang araw mga kayanggaw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rosas. Nangyari po sa akin ito 3 taon pa lang ang nakakalipas. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, wala na akong mapagsabihang iba tungkol sa problema ko. Nagbabakasakali lamang po ako na maintindihan niyo ko sapagkat hindi naman lahat makakaintindi o maniniwala sa akin. Dahil ako ang dalagang itinakdang magbuntis sa kinatatakutang aswang. At ito ang kwento kung paano ko ito nalaman at nalampasan. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ang balahura mong umiyak, so for kadiri, ante ha? Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Tumahimik ka nga. Nakakarindi ang boses mo. Mas lalo na ako naiinis eh. Paano hindi ka papansinin? Ang aga-aga pa pero gumangawa ka dyan. Kasi naman eh. Si Julius kasi. Oh, paano yung ugok na itlog na yan? May kabaliwan na naman bang ginawa sa'yo? Sabi niya, baog daw ako, kaya nakipaghiwalay siya. Nauubos daw yung lakas niya sa akin, pero hindi ko pa rin siya mabigyan ng anak. Asus! Hindi yan totoo. Gusto ko talaga niyang hiwalayan. Naghahanap lang ng rason. Ako pa lolokohin eh. Ha? Ano? Nag-overthink na tuloy ako. Dapat lang. Seryoso naman ako, akla. Ayan kasi si Ramon. Pero sa mabantot niyang pangalan ha, mas mabantot naman yung ugali niyan. Akala mo bang hindi ko alam na uma-advance ka sa pag-tutor mo para may pang-toma lang yung lalaki mo? Deserve niyong maghiwalay, sinasabi ko sa'yo. Hindi naman kasi yan yung iniiyak ko eh. Oh, ano? Sinabihan niya akong hindi ako mabubuntis. Tamang behavior ba yun? Nung hinamon ko magpa-check up kaming dalawa, ayaw niya naman. Aha, isa lang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin niya na ayaw niyang tapakan ng pride ng pagkalalaki niya kung lumabas na hindi ikaw ang baog kundi siya. Pero matapang lang ako noon kasi galit ako. Pero Bax, paano kung totoo ako ang baog sa aming dalawa? Gusto mo patunayan natin? Maghunos dili ka nga. Baka kung anong gawin mo sa pagkabirhen ko. Diyos ko, ang dumi-dumi ng utak mo. Halika nga dito at hugasan kita ng muriatic acid. Hindi ganyan ang gusto kong sabihin, no? Ano? Diretsuhin mo na kasi ako. Hindi yung binibitin mo ako dyan. Alam mong bruha ka, hindi lang naman ang pagpunta sa doktor ang paraan para malaman kung baog ka ba o hindi. Niiya ka bang pumunta sa doktor para ipacheck up ang inner circle mo? Uy, parang ayoko sanang lumapit sa doktor. Paano kung i-chismis nila? Grabe na talaga yung trauma mo kay Ramon, ano? Pati mga inosenteng doktor, sinali mo na. So eto nga, kung saan-saan naman umiikot ang usapan natin eh. Eto na nga, may kilala akong albularyo sa probinsya. Balita ko magaling daw yun. Marami nagpatulong na magbuntis at ayun, success naman sila. Malay mo, sumakses ka din. Talaga? Kaya ko ba talagang mabuntis kahit walang partner? Saan ba yung probinsya mo, Bax? Nasa Visayas, gusto mo ba?
Bakasyon naman ngayon kaya wala kang problema sa trabaho natin. Visayas? Ayoko na lang pala. Hahanap na lang ako ng lalaking susubukan ko kung baog ba ako o hindi. Diyos ko! Kung nakikinig ka naman ho sa akin, ba't nyo naman ako binigyan ng kaibigang baliw? Tapos na po ang Semana Santa para magpenitensya pa ako. Ano ba, Bax? Nakaka-offend ka na ha? Ang ibig kong sabihin, ayokong pumunta sa Visayas. Kasi nababalitang may aswang daw sa parting yan ng Pilipinas. Aba, sino naka-offend ngayon? Grabe mag-stereotype ha? Hindi naman lahat no? Sa Luzon nga, ang dami mo kang tiyanak. Nagreklamo ba kami mga taga-Visayas? Di atay naman jud ding bayhana. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, tawagan mo na lang ako kapag nakapag-desisyon ka na. At saka kahit may aswang doon, hindi ka kakainin kasi hindi ka naman yummy. Babush. Hoy, inaapakan mo na yung pagkatao ko dito ah. Wala na akong magawa, kundi ang sumama sa kaibigan kong si Charot papunta sa probinsya nila sa Visayas. Napuno ng bangayan ang biyahe namin papunta ron. Pero habang nasa daan, napansin ko na walang maayos na kalsada ang dinaraanan namin. Malalayo rin ang pagitan ng mga kabahayan. Napapalibutan kami ng taniman ng mga palay at mga kawayan. Puro kuliglig din ang naririnig ko. Hindi tuloy maiwasang tumindig ng mga balahibo ko nang mas lalong lumamig ang hangin habang marahang nagmamaneho ang kaibigan ko. Bax, tama na ba tong daanan natin? Oo nga, ilang ulit mo na bang itatanong sa akin yan? Hindi mo ba makita na ina-appreciate ko pa yung buong lugar namin kasi minsan lang ako makauwi? Bakit ang creepy ng lugar niyo? Parang anumang oras may kung anong lalabas sa gitna ng kakahuyan ah. Ganito talaga rito. Wala ka makikitang mga mosang na nagchichismisan sa gilid ng kalsada kasi matutunaw ang mga bilbil nila kakalakad makapangapit bahay lang. Pero mabuti na lang may narentahan tayong sasakyan, no? Oh, Max, anong nangyayari? Ba't parang mamamatay na yung sasakyan? Aba malay ko. Tanungin mo kaya baka napapagod lang. Baliw ka ba? Ayoko nga lumabas dito at maglakad. Baka may biglang humabol sa atin. Ayan. Pinansin mo pa kasi namatay tuloy. Ano na gagawin natin ngayon? Iho, ayos lang ba kayo? Ay, kabay ko ah. Ano ba manang? Bigla-bigla ka na lang sumusulpot dyan. Saka ayos lang kami at hindi ako iha rin ako. Uy, umayos ka nga. Pati matanda hindi mo pinapalagpas. Pasensya na po kayo sa kaibigan ko, Manang. Linda, iha. Ako si Manang Linda. Ikaw, anong pangalan mo? Mukhang bago ka lang dito ah. Rosas po. Galing po kasi kaming Maynila eh. Nagbabakasyon lang po kami dito. Kay ganda mo namang dalaga. Ay, siya, mauna na ako. Mukhang may handa naman sa inyong tumulong eh. Ang weird naman nun, Bax. Weird, oo. Ngayon pala may nagsabing maganda ka. Hindi yun. Bigla na lang siyang sumulpot, Bax. Ewan ko sa'yo. Tulak mo na nga lang yung sasakyan. Nainis na ako sa'yo ha. Oh, kumalma ka. Nakikita ko na yung ugat mo sa leeg mo. Sa nakakainis ka naman kasi eh. Arr. Wala akong nagawa kundi ang lumabas para itulak ang sasakyan at mag-start ito. Pero habang ginagawa yun, ay may biglang lumitaw na matandang lalaki sa tabi ko. At dahil sa takot, napatakbo ako ng mabilis at napakapit ako sa side mirror ng sasakyan. At ramdam kong binilisan ni Charot ang pagpapatakbo ng sasakyan. Yun nga lang, ay kahit anong sigaw kong buksan nito ang pinto. Dahil nakakaladkad na ako, ay parang bingi ang bakla. Kaya hinila ko na lang ang katawan ko pataas para makasampa ko sa harapan ng sasakyan. At doon ay parang tuko akong nakakapit at napapikit pa
nang mas lalong bilisan ni Charot ang pagmamaneho. Hanggang sa maya-maya pa ay naramdaman kong tumigil ang sasakyan. Pero nakapikit pa rin ako at nakadapa habang mahigpit na nakahawak sa side mirror. Bakla ka, bumitaw ka na dyan at nakikita ko nang papalapit na yung matandang humahabol sa atin. Ba't mo kasi hininto? Dapat dire-diretso ka lang. Ba't ako magdidiretso? Nasa bahay na tayo ng tiyo ko. Hinahabol nga tayo, di ba? Ay, halika na nga. Pumasok na tayo. Tiyo, nasa loob ka ba? Papasok na kami, nahabol kami ng baliw na matanda. Aswang na yata yun. Bilisan mo, Charot. Baka maabutan tayo. Buisit, sino ba yung baliw na mahabol sa atin? Akala ko nasa syudad lang yung mga may topak. Max, natatakot ako. Gusto kong mabuntis, pero mukhang mauuna pa akong mategi kaysa makapagpadede ng bata. Ano ba? Tigilan mo na kami, lumayo ka! Wala kang makukuha sa amin. Wala kaming pera para nakawan mo. Hindi rin masarap yung karne namin para kainin mo. Haba, walang yung mga batang to. Kayo tong bigla-bigla na lang napasok sa bahay ko tapos ayaw nyo buksan yung bahay ko. Hindi mo ako mauto over my dead and gorgeous body. Ha? Ikaw ba yan, Christian? Ay, foul. Ba't mo alam ang totoong pangalan ko? Kita mo namang pagkakataong to. Ang pamangkin ko pa nagsarado ng bahay sa tiyo niya. Tiyo? Ikaw ba yan? As in yung tiyo kong sounds like ang pangalan sa akin? Ay talaga naman, ang nag-iisang Amadeus. Ay buksan mo ng pinto at uhaw na uhaw ako. Kakahabol sa isang sasakyan. Ang akala ko ay nasiraan pero mga baliw yata yun at imbes pumasok yung babae, literal na sa harap pa naman umupo. Ano? Ikaw ho ba yung baliw na matanda kanina? Ha? Ikaw? Hala, Charot. May lahi ka palang baliw kung tiyo mo yung humahabol sa atin kanina. Kayong mga kabataan kayo, kararating nyo pa lang pero papatayin nyo na ako sa pagod at galit. Pagpasensyahan mo na, tiyo. Ba't ka ba kasi nangahabol? Kita mo naman nang nasiraan yung mga tao At saka, ba't ka ba nasa mga kawayan? Kasi nangunguha ako ng tuyong kahoy para panggatong. Saktong nakita ko kayong nasiraan. Itong babaeng kasama mo, nakita ko nagtutulak. Tutulungan ko sana. Kaso biglang kumaripas ng takbo. Nag-alala naman akong nasa harap lang siya ng sasakyan. At baka mapano yun. Ayun, hinabol ko. Siya. Pasensya na ho ulit, tiyo. Ito nga pala si Rosas, yung kaibigan kong sinasabi kong magpapatulong sa albularyo kasi may kailangan siyang i-fulfill sa buhay niya. Kinagagalak kitang makilala ha. Mabuti at nauto ka ni Christian na sumama sa kanya. Ako nga pala si Renato. Tawagin mo na lang akong Manong Renato. At saka, huwag ka magpapaniwala sa mga albularyo na kilala ko noon itong si Christian. Ha? Bakit po? May kwak lang po ba yung mga albularyo dito? Kwak? Peke ba? Di naman lahat. Pero yung iba, alam mo na. Asus! Maniwala ka naman dyan kay tiyo. Alam mo, halika na nga at para mapuntahan na agad natin si Papi Rico. Diyos ko, day. Maglalaway ka sa kanya pagkakita mo pa lang. Rico, baka mo. Yung totoy na bagong albularyo lang. Makatotoy ka naman, tiyo. Sa bagay, matanda ka naman na. Napakakamalan ka na ng aswang Abay, sino ba ang may pitik sa utak na mag-iisip na may aswang na lumalabas kahit maliwanag pa ang mundo? Pasensya na nga ho siya, tiyo. Bibisitahin lang namin si Rico. Total, nasa malapit lang naman yung bahay niya. Huwag kayo magpapaabot ng malalim na ang gabi ha. Umuwi agad kayo. Hindi magandang may nakakakitang pag-alagala agad kayo sa lugar na to. Lalo na't may kasama kang bagong mukha, Christian. Copy, Uncle. Napaka-OA naman ho. Teka lang. Ano naman ho ba yun, Uncle? Hindi na ako makapaghintay na pumunta kay Rico Manatili muna kayo saglit, Christian. Hindi ko gustong amoy ng kaibigan mo. Grabe ka naman ho, tiyo. Bakit mo naman harap-harapang sasabing amoy putok si Rosas? Baka masaktan. Hindi amoy putok ang ibig ko sabihin, Christian. Nakakaamoy ako ng masamang enerhiyang nakapalibot sa kanya.
Masamang enerhiya? Ha? Ano ho yung ibig niyong sabihin? Umupo muna kayo at maghahanda ako ng insenso para malinisan ka. Bax, baliw yata tong tiyo mo. Kung ano-ano na yung sinasabi. Huwag ka na lang sumagot. Hayaan mo na yan siya para matapos agad tayo. Gaya ng sabi ng kaibigan ko, hinayaan ko ang gawin ni Manong Renato ang gusto niya hanggang sa wala itong ginagawang masama sa akin. At sa awa ng Diyos, maliban sa pag-ikot nito sa akin ng paulit-ulit, habang iniit siya nito ang lagayan ng insenso para mas lalong umusok at mausukan ako, ay wala na itong ginawang iba. Pero ang kasunod nitong sinabi ay hindi ko akalaing magagawang patuyuin ang lahat ng buhok sa aking katawan. Tatanggal ko na ang negatibong enerhiya sa katawan mo. Pero may isang parte ka na hindi ko maaaring hawakan. Pwede mo bang sabihin sa akin kung may balat ka sa may bandang dibdib? Balat na hugis corona. Paano niyo po nalaman na may balat ako na hugis corona sa dibdib ko? Totoo nga. Mag-iingat ka sa mga nakakasalamuha mo. At kung gusto mo kang mabuntis, siguraduhin mong tao ang makakabuntis sa'yo. Malamang tiyo, alangan namang engkanto ang makakabuntis sa kaibigan ko, mas madumi pa nga ang budihin nito sa akin eh. May posibilidad, Charot. May posibilidad na mabuntis ang kaibigan mo nang hindi kagaya natin. Kabaliwan po yan. Sinasabi ko na nga bang kwak yung mga tao dito sa inyo, Charot eh. Huwag mong lahatin, ingratang to. May propesiya doon. Isang dalagang may balat na hugis corona ang itinakdang magbuntis sa pinakakinatatakutang aswang. Kaya hanggat maaari, mag-ingat ka, Rosas. Kahit sa lugar ka magpunta, mag-iingat ka. Hay nako tiyo, magpahinga ka na nga. Tinatakot mo lang yung bisita ko. Kulang ka lang sa kape. Halika na nga, Rosas. Baka gabihin pa tayo. Huwag mo nang pansinin tong si tiyo. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip dahil sa sinabi ng tsuhi ni Charot. Pero pinagsawalang bahala ko na lang ito dahil parang mukhang wala sa tamang hulog ang matandang lalaki. Kaya naman, kahit gabi na, pumayag na lang ako sa pagpupumilit ni Charot na puntahan na namin ang albularyong sinasabi niyang nakatira sa gitna ng masukal na gubat na ito. Tama nga naman si Manong Renato, Bax. Pwede naman kasing bukas na lang natin puntahan itong si Rico na sinasabi mo. Saka, akala ko ba gusto mo nang magpahinga? Kaya gusto mo nang makauwi agad sa inyo. Makapagpahinga lang ako kapag nakita ko na si Rico. Hindi mo kasi alam yung nararamdaman ko kasi di mo pa siya nakikita, no? Ah, kaya pala eh. Kapal talaga ng pagmumukha mo, no? Ginawa mo lang pala akong rason para punan yung pagnanasa mo sa lalaki. Ay naku, Bax. Hindi ko alam na pumapatol ka pala sa mga matatanda. Tangex, sino nagsabing matanda na si Rico? Aba, ewan ko sa'yo. Tama na ba tong dinadaanan natin? Ba't sobrang masukal na ng gubat na to? Ang katikati na ng legs ko. Sabi mo malapit lang ah. Ba't parang kuta na to ng mga kontra sa gobyerno? Ang ingay mo, ante. Hala, Charot. Ano yung nasa puno na yon? Ha? Nasaan? Nasaan? Umuwi na pala tayo. Bukas na lang pala natin ituloy to. Ay! Hala, ano to? Ba't may muscles na nakahawak sa akin? Ayos ka lang ba, miss? Hindi na dapat kayo nagliliwaliw sa gubat sa oras na to. Naliligaw ba kayo? Ano ba? Ayos lang po ako. Sigurado ka bang ayos ka lang? Hoy, bakla. Ba't hindi mo sinabi sa akin may Mala Taylor Lautner pala sa kagubatang to? Napaka-sharap! Aray! Ba't ka ba nanunulak? Hi, Rico. Naalala mo pa ba ako? Ako to si Charot, na mahal mo. Christian. Hala, hindi talaga kita nakilala. Kamusta ka na?
Maayos lang ba yung trabaho mo sa Manila? Magkasama ba kayong dalawa? Ang totoo niyan, may kailangan siya sa'yo kaya nagpunta kami sa'yo ng 10 oras. Ito nga pala si Rosas. Rosas, si Rico. Yung sinasabi kong albularyo na makakatulong sa'yo. Ouch! Naalala mo lang pala ako kapag may kailangan ka sa akin. Halina nga kayo. Ba't ba tayo nakatayo lang sa labas ng bahay? Wow, ito yung bahay mo? Ba't ang linis? Para sa isang lalaking katulad mong mag-isa lang na nakatira dito, inaasahan ko talagang balahura yung bahay mo. Ang bibig mo, iranggel. Ayos lang. Madami talaga akong natatanggap na ganyang komento. Pero huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa at magagabi na. Anong kailangan niyo sa akin para sugurin niyo ako sa ganitong oras ng hapon? Sinabi ko kay Rico ang rason ng pagluwas ko ng probinsya. At nakakaintindi namang tumango ang lalaki. Umalis at umuwi na rin si Charot ng gabing yun dahil kailangan daw nitong balikan ang tiyo nitong tila nawawala na sa sarili. Kaya naman naiwan kami ni Rico sa bahay niya. Sa loob ng 1 linggong pananatili ko roon, naging maayos ang pagsasama namin ni Rico. Palagi niya akong inaalagaan at may sinasagawa siyang healing prayer kada pagsapit ng 6:00 ng gabi. At habang inuorasyonan ako ng lalaki, ay hindi ko maiwasang magdalawang isip. Lalo na't mas mabuti na rin ang nag-iingat dahil sa sinabi ni Manong Renato sa akin nung nakaraan. Rico, magpapatulong sana ako sa iyong mag-igib ng tubig. Hindi ko na yata kaya yung pag-iinit ng katawan ko. Rico, gising ka pa ba? Ang bigat. Ano ba itong nakapatong? Rosas! Rosas, anong ginagawa mo? Ha? Paano ako napunta dito? Teka, nasa kwarto lang ako kanina. Tapos... Buti na lang nagising ako. Baka kung ano pang mangyari sa atin. Ayos ka lang ba talaga? Diyos ko, pasensya ka na. Pasensya ka na, Rico. Hindi ko talaga alam kung paano ako napunta dito sa kwarto mo. Ha? Naalala ko talagang kinandaduan ko yung kwarto ko bago ako humiga. Ang sakit ng ulo ko. Parang pinupukpok. Teka, lumabas muna tayo sa kwarto ko. Ipaghahanda kita ng gatas para mahimasmasan ka. Parang may gusto akong alalahanin pero parang may pumipigil na maalala ko yung nangyari. Ano ba kasi yung ginagawa mo bago ka napadpad sa kwarto ko? Ang alam ko lang talaga, nasa banyo ako. Kasi sobrang init ng pakiramdam ko. Gusto ko sanang maligo. Tapos, wala na akong maalala eh. Kung hindi ka pa yata nagising, baka na-rape na kita. Mabuti pa, bukas na bukas din. Umuwi ka na muna sa inyo bago pa may mangyaring pagsisisihan mo. Naku, hindi mo sure. Anong sabi mo? Ang sabi ko, mas mabuti nang ngayon na lang ako umuwi. Malapit lang naman ang bahay ni Manong Renato eh. Bukas ko na lang babalikan yung mga gamit ko. Rosas, ayos lang naman sa akin eh. Delikado na sa labas. Naku, hindi yan. Mas matakot sila sa akin. Muntik na nga kitang maghahasa eh. Di maglalagay na lang ako ng harang sa mga pinto para hindi ka makapasok ng kwarto o makalabas ng bahay. Naku, hindi na. Ayos lang talaga ako. Hindi ka na ba babalik sa bahay? Hindi na muna siguro. Nakakahiya yung ginawa ko ngayon eh. Baka pumunta lang ako ng umaga tapos uuwi kina Charot pagdating ng hapon. Ganun ba? Maninibago pa yata ako. Isasamahan pa rin naman kitang kumain sa tanghalian eh. Rosas? Rico? Anong ginagawa niyo sa labas? Ang lalim na ng gabi ah. Huwag niyo sabihin na trinidor niyo ako. Nagde-date na ba kayong mga tridor kayo? Christian! Naku, buti na lang nandito ka. Sige Rico, hindi mo na ako kailangang sundan. Nandito naman na si Charot eh. Ha? Hindi ba kayo nagde-date?
Teka nga, nag-away ba kayong dalawa? Ba't kayo mag-aaway? Hindi naman kayo jowa, Bells. Saka hindi papataw si Rico sa'yo, Rosas, no? Alam ko! Huwag mo nang ipamukha sa akin! Ano? Nagsabi na ba si Rosas ng kanyang pagsintang pururot sa'yo, Rico? Hindi, Charot. May nangyari lang kaya uuwi na muna sa inyo pansamantala. O siya, babalik na ako. Si Rosas na lang ang magsasabi ng lahat sa'yo. Mag-ingat kayo ha. Ingat ka, Rosas. Hoy, ano meron sa inyo ni Rico? Ba't may paingat-ingat na siya sa'yo at bakit ka uuwi? Ikaw, bakit nasa labas ka kahit gabing-gabi na? Huwag mo iniba usapan. Inutusan ako ni Tio Renato. Sagutin mo yung tanong ko. Pwede ba? Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay. Halika, sa sala na muna tayo mag-usap. Tulog na kasi si Tio eh. Oh, so ano nangyari? Bakla! Alam mo ba, ginapang ko si Rico Box. Nahawakan ko yung muscles niya. Tapos, hinalikan ko siya. Ang lambot ng labi, akla! Ano? Abang landi mo ha? Shh! Magigising si Manong Renato. Ikaw na bro ka, inunahan mo pa ako? Anong klaseng kaibigan ka? Traidor! Traidor! Aray! Bitawan mo nga muna yung buhok ko. Wala kang binigay na pera sa pagpapariban ko, ha? Talande! Sumilandi ka sa crush ko at sumembot-sembot ka sa ibabaw niya? Wait! Hindi pa ako tapos magpaliwanag eh. Ano pang ipapaliwanag mong bro ka? Kinuha mo na sa akin ng lalaking tinitipok ng puso ko. Sandali nga kasi. Hindi ko nga din alam kung paano ako nakapasok sa kwarto niya gayong sabi niya, inaglock naman siya ng pinto. Hindi ka lang pala talande. Akyat kwarto ka pa. Ano? Anong akyat kwarto? Makinig ka nga mabuti, Bax. Dapat talaga hindi kita iniwan doon, no? Binitbit na lang agad sana kita, bro, ha? Ay, ganito kasi yun. Makinig ka nga kasi muna sa akin. Hindi ko lang mawaglit sa isip ko yung sinabi ng tiyo mo. Yung ako yung itinakdang magbuntis sa pinakamalakas na aswang. Maniwala ka naman doon. I-justify mo pa pagpapakamot mo kay Rico. Makinig ka nga muna kasi. Hindi ko ginajustify yun. Gusto ko rin eh. Sorry, pero kung aswang ang makakabuntis sa akin, bakit ako kailangan mag-umpisa ng pakikipag-tsurva? At bakit si Rico ang aakitin ko? Hindi naman siguro aswang si Rico, di ba? Wala naman yatang aswang na albularyo. Mabuti na lang talaga at may natitira ka pang moralidad. Paano kung... Naku, Bax, please lang. Huwag mo nang ipapaalala. Ay, nangyari na ba to sa ibang ginamot ni Rico? Sa pagkakaalala ko, wala naman eh. O ano, tutuloy ka pa ba doon? Hindi ko alam eh. Unless malaman ko na walang mali sa akin. Ay, Diyos ko, Bax. Sumama nga ako sa'yo para magpaalaga sa albularyo para mabuntis. Pero parang dumami pa yung kapansanan ko. Baka sa katawan mo lang naman pala may problema. Malay mo dahil sa edad mo pinipilit ka na ng utak mo na magkaanak. Ibig sabihin effective yung pagpapaalaga mo kay Rico. Hindi talaga eh. Malayo pa naman para mag-menopause ako. 30 pa lang tayo, Bax. Hindi ko ba alam, Rosas, kung ba't ba kasi lapitin ka ng gulo? Bigla na lang bang nagiinit ka mo ang katawan mo, Iha? Ay, Diyos mio! Mio, Kanina ka pa ba dyan, Manong Renato? Hindi naman gaano. Saktong narinig ko lang yung pinag-uusapan nyo ni Christian. guilty ka ba, Tio? Bakit hindi mo ulitin sa akin ang kinukwento mo, Rosas? Ayos lang ho ba? Baka ho kasi conservative kayo at maging bastos yung dating sa'yo ng kwento ko. Pwede mo ikwento kay Tio ang nangyari, Bax. Maalam yan sa mga anik-anik dito sa baryo. Nitong mga nakaraan lang kasi, Manong, kada pagsapit ng gabi, parang kakaiba yung nararamdaman ko. Tapos heto na nga ho, at may nangyari na ngang hindi ko akalain. Nakita ko na lang yung sarili ko na nakapatong kay Rico at hinahalikan yung albularyong yun. Ang malala pa neto, nakapasok ako sa kwarto niya na kinandaduhan naman daw niya bago siya matulog. Delikado to.
po. Ba't naman ho delikado? Senyalis na ba yun na matitegi na ako? O natutupad na ba yung sinasabi mo, mabubuntis ako sa pinakamalakas na aswang? Kang bata ka. Hindi ka matitegi kung hindi ka magpapakain sa dangga. Teka, sandali lang. Ano ho ba yung dangga na yan? At anong koneksyon niya sa nararanasan ko ngayon? Ang dangga ay isang uri ng aswang kung saan kaya nitong magpanggap na isang gwapong lalaki. Kadalasan ang mga biktima nito ay mga babaeng kagagaling lang sa hiwalayan. Karaniwan nilang binubulugan ng orasyon ng kanilang biktima. Tutugunan ang kinakailangan at pagkatapos ay saka na sila lalapain. O may espesyal na kaso kung saan isang tao ang pinag-iiwanan nila ng kanilang binhi para magparami at mukhang dangga ang aswang na humahabol sa iyo, Rosas. Gwapong lalaki, Manong Renato? Uy, Charot, sigurado ka bang hindi dangga si Rico? Ano? Paano naman magiging dangga ang crush ko? At saka kailan ka pa nakakita ng aswang na albularyo? Baka pagkahawak pa lang nila ng langis natunaw na agad sila. Pero sino naman ang gagawa sa akin ito? Wala naman akong nilalapitang ibang lalaki para makaramdam ako ng ganito. Sigurado ka bang wala kang nakakasalamuhang ibang tao? Hindi ka ba nagliwaliw sa kagubatan ng mag-isa ka lang? Wala naman. Ay, naalala ko na po. Isang araw, sobrang ihing-ihi na ako, pero nasa banyo pa si Rico. Kaya wala ho akong nagawa kundi ang umihi sa may damuhan. Lukaret ka. Buti hindi tinapik ang petsay mo ng mga engkanto. Ano ba yung bibig mo, Christian? Ang sinasabi ko nga, baka hindi mo namamalayang nakasagi ka ng aswang nang hindi mo sinasadya. Wala naman na tayong magagawa kundi ang mag-ingat dahil wala ka namang laban sa kalabang hindi mo kilala. Ano na ho ang gagawin ko ngayon? Pwede niyo ho bang pigilan yung aswang na to? Baka po kasi may magawa akong pagsisihan ko lalo na kahit ano naman hong gawin ko. Lalaki at lalaki pa rin si Christian. Ha? Bakit ako? Hindi mo ba ako narinig kanina? Nawawalan nga ako ng kontrol sa katawan ko tuwing gabi. Eto, tanggapin mo ang mutya ng luyang dilaw. Epektibo itong pangontra sa mga aswang. Pansamantala ka nitong poprotektahan laban sa mga aswang. Pero may hangganan ng proteksyong kayang ibigay nito. May mutya ka ho pala, Tiyo. Saan mo nakuha yan? At isusuot lang ba yan ni Rosas? Hindi ho ba sa pagkakaalam ko mas mabisa ang mutya kapag nilulunok? Hindi naman lahat ng mutya ay kailangan lunukin. May iba na sapat na kahit isinusuot lang o ginagawang alahas. Proteksyon lang ho ba to, Mang Renato? Wala ho ba kayong paraan para tuluyan na akong lubayan ng aswang na to at hindi ako guluhin? Pasensya ka na, Iha. Kung wala na akong ibang magagawa baliban dito. Wala tayong laban sa aswang na hindi natin alam kung saan nagmumula o kung kailan tayo aatakihin. Kung ganun ho, uuwi na lang po ako. Ayoko na dito. Babalik na lang ako sa Maynila. Oh, ano Charot? Sasama ka na ba agad sa akin? Uy, Charot, ano ba? Kung ayaw mo, edi ako na lang ang uuwi. Ayos lang naman kahit ako lang mag-isa. Ay, pasensya ka na, Rosas. Mukhang hindi ka pa makauwi sa ngayon. Ano? Anong hindi makakauwi? May pera naman ako ah. At saka ayoko nang abutan pa ng susunod na gabi sa lugar na to. Uuwi ako ngayon din. Tutal, paliwanag naman na sa labas. Mahunos tidi ka nga, Rosas. Hindi pa naman sigurado na aswang talaga ang may gawa niyan sa iyo eh. Wala pa naman tayong matibay na ebidensya na dangga nga ang may gawa niyan. Hindi pa ba sapat yung ginawa ko dun sa bahay ni Rico? Paano mo ipapaliwanag yung nakakandadong pinto pero napasok ko? Napasok ko, Christian! Ibig sabihin, pinaghandaan ng kung anong aswang man yan ang gagawin niyang pagkilos. Baka mamalayan ko na lang na nakahubad na ako sa gitna ng maraming tao isang araw. At saka, sino bang nagdala sa akin dito? Hindi ba ikaw? Aso ngayon ako nang sisisihin kasi may nangyaring masama sa'yo dito sa lugar namin. Kung tanungin nga kita, kinaladkad ba kita papunta rito? Di ba hindi naman? Oo, sinabihan kita na may ibang paraan pero hindi kita pinilit na sumama sa akin. Ha? Tumigil na nga kayo sa pagtatalo niyong dalawa.
walang magiging saysay ang lahat ng ito kung unahin niyo ang mga init ng ulo niyo. Porket mataas ang pride. Hindi kasi matanggap na siya rin naman ang may gawa nito sa sarili niya. Pwe. Ano? Pagbabagay na lang ba kayo maghapon? Ihinto niyo yung pag-aaway niyo at wala naman yung patutunguhan. Rosas, may punto si Christian sa hindi mo muna pag-uwi ng Manila. Pero hindi yun dahil sa katahilan ng hindi totoo ang dangga na sinasabi ko. Huwag ka na munang umuwi sa inyo sapagkat kahit anong gawin mo, susundan at susundan ka pa rin ng aswang hanggat wala tayong ginagawang paraan para pigilan ang kalaban natin. Diyos ko, ang gusto ko lang naman ay malaman kung mabubuntis ba ako. Hindi ko akalain na magiging ganito ang lahat. Ayoko na lang palang mabuntis kung aswang din naman ang makakabuntis sa akin. Shh, pasensya na, Bax. Pasensya kung dinala pa kita rito sa probinsya namin. Hayaan mo, hindi naman kita iiwan eh. Hindi kita pababayaan sa labang to. Haharapin natin dalawang aswang. Mabuti naman at nagbukas na ang inyong mga isipan. Ngayon, ang gagawin natin ay aalamin natin kung sino ang may gawa ng bagay na ito o kahit na kung saan mo nakahalubilo ang dagka. Ano pong gagawin ko? Matatakutin po talaga ako, Manong Renato. Hindi ko po yata kakayanin kung sakaling suguri na po ako mismo ng aswang. Pinag-usapan namin ang gagawing proteksyon ni Manong Renato sa akin. Nagplano rin akong magpapaalam na kay Rico at kukunin ang natitira ko pang gamit sa bahay niya. Pero ang inaasahan kong malinis na bahay, gaya ng nakagawian ko, ay taliwas sa aking naabutan. Magulo at puno ng bubog ang sahig. Parang may naganap na away sa loob. Kaya kahit halos lumabas ang puso ko sa kaba, hindi na ako nagdalawang isip pa na hanapin ang albularyong naging mabuti sa akin. Rico! Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Ba't ang daming kalat sa sala mo? Parang nakipagbakbakan ka sa mga kalaban kagabi. Rosas, anong ginagawa mo dito? Teka, maglilinis lang ako at maliligo saglit. Hindi na. Kukunin ko lang ang mga gamit ko sana. Kasama ko naman si Christian eh. Ay, at siya nga pala, mukhang hindi na ako matutuloy sa pagpapagamot sa'yo. May nangyari kasing hindi maganda eh. Ganun ba? Hindi na ba ulit tayo magkikita? Ha? Magkikita pa naman. Siguro. Malapit na rin kasi kaming umuwi ng Maynila eh. Sa bahay na lang ako ni Charut. At magkano pala yung bayad ko sa pagtira sa'yo sa loob ng 1 linggo? Bayad? Huwag na yan. Libre na lang sa'yo. Ang totoo kasi yun, Rosas, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ha? Ano yun? Ay, grabe. Kinakabahan naman ako sa sasabihin mo. Ay, nasa na pala si Charut? Charut! Nahanap ko na si Rico. Hintayin mo na lang ako sa sala ha. Kukunin ko lang yung mga damit ko. Sandali lang, Rosas. Aray! Rico, napano ka? Ba't parang napaso yata yung kamay mo sa pagkakahawak sa akin? Wala lang to. Nakalimutan ko lang na may sugat pa pala ako sa kamay simula kagabi. Pero yung sinasabi ko, Rosas. Ay, oo nga pala. Ano ba yung sasabihin mo sana? Alam kong hindi madaling tanggapin to pero sa loob ng ilang araw na kasama kita, hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko sa'yo. Ano? Imposible naman yata yun. Ang gwapo-gwapo mo eh. Ako, sakto lang. Alam ko namang kagagaling mo lang sa hiwalayan at hindi ito ang tamang oras para sabihin to. Pero kasi baka hindi na tayo magkita sa susunod eh. Sa susunod na lang siguro natin to pag-usapan? Tama, sa susunod na lang tayo mag-usap. Kukunin ko na muna yung mga gamit ko ha. Ayos lang naman kung wala pa akong makuhang sagot sa ngayon, Rosas. Pero pwede bang habang nandito kayo sa baryo, wag mo kong iwasan? Ha? Sure. Walang problema.
Hindi na lang ako lalabas sa bahay ni na Manong Renato. Ha? May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Wala akong sinasabi. Oh, ano pinag-uusapan yung dalawa dyan? Umamin nga kayo. Ba't parang sa tuwing makikita ko kayong magkasama, pataas ng pataas yung tensyon na namamagitan sa inyo? Imahinasyon mo lang yan, no? Madumi kasi yung isip mo. Ewan ko sa'yo. Mauna na kami, Rico, ha? Madami pang kailangang ipaliwanag ang best friend forever ko. Saluhin mo ako, Bax! Saluhin mo ako! Diyos ko, hindi ko na alam kung ano yung nangyayari sa buhay ko. Ang daming pasabog. Nako, kung nakikita lang ako ni Ramon ngayon, siguradong pagtatawanan ako ng walang hiyang yun. Wala akong pakialam kay Ramon. Ang tinatanong ko anong ibig sabihin ni Rico sa pagiging malapit kuno ninyo. Hindi ko alam, Baxi. Wala naman siyang sinasabing iba. Pero parang nagpapahiwatig siya kanina. Hindi ko alam yung gagawin ko. Ngayon lang may umamin sa akin na isang gwapo at machong lalaki, Bax. Napaka-green flag niya. Siya na ang pambato ko sa tall, dark, and handsome. Napaka-insensitive mo rin, ano? Alam mong crush ko yung tao tapos ang kapal ng mukha mong ibalandra sa akin nagpapahiwatig sa'yo yung lalaki. Christian, Rosas, aba, patag-iingay niyo mga bata riyan. Pumasok ka muna kayo at may sasabihin ako sa inyong mahalaga. Kagabi ko pa talaga to iniisip. Pero alam niyo na ang matanda. Ano ho yun, Manong Renato? Hindi ako sigurado pero hindi ba't albularyo ang lalaking tinuluyan mo sa loob ng isang linggo? Oho, bakit ho? May problema ho ba? Malaking problema. Sobrang laki. Ano bang problema, Tio? Pakabamatch yarn? Hindi ako nagpapakaba, Christian. Makinig kayong mabuti. Hindi ba kung albularyo siya, alam niya agad ang nangyayari kay Rosas sa gabing yon? Kung ako, nalaman ko agad kung anong aswang to. Hindi ba dapat na siyang kasama ni Rosas? Alam niya may kakaibang nangyayari sa pasyente niya. Ba't hindi ko yun naisip? May punto si Tio Renato eh. Ayoko man siyang pagdudahan pero siya dapat ang unang makakapansin nito. May napansin ba siyang kakaiba sa'yo, Rosas? Ha? Wala naman. Nung gabing nagreklamo ako sa kanya na nagiinit ang kalamnan ko, sabi niya, matulog lang daw ako at huling beses niya na akong oorasyonan noon. Yung gabing huling beses kanya inorasyonan, yung gabi ring nakita mo yung sarili mo sa kwarto niya, hindi ba? Oo. Ibig bang sabihin nun, siya yung dangga? Pero hindi ba albularyo siya? Naguguluhan na ako. Isa lang ang paraan para malaman natin ang katotohanan. Ayoko sa kalokohan, Charot ha. Lalo na ngayon ang daming nangyayari sa buhay ko sa loob ng isang linggo. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Gaga, unahin mo yung issue mo sa aswang kaysa sa love life mo. Tapos ihuli mo yung sa pag-alam kung may asim ka pa. Love life baka mo. Ay, invested ka ho, Tio. Ang pagiging chismosa ko talaga sa'yo ko naman na ano po. Ang naiisip ko lang kasi, ngayong naguguluhan tayo kung ano ba talaga si Rico. Bakit hindi gamitin ni Rosas ang rason na may love life sila ni Rico para muling bumalik sa bahay nila at mag-imbestiga? Ay, napaka-bright ng Tio ko. Igora mo na, Rosas. Teka. Hindi ako sigurado ha. Alam mo naman na nauutal ako kapag kaharap ko si Rico. Hindi ako mapakali. Ba't kasi ako yung binabala nyo? Alam nyo ako yung target, di ba? Paano pag si Rico nga yung dangga? Di hindi na ako makakabalik. Huwag ka mag-alala, sasamahan naman kita. Totoo ba? Baka ginagawa mo lang akong rason para makita si Rico ha? Naku, makikita mo talagang bakla ka. Mukha ba akong sinungaling? At saka responsibilidad kita ibalik sa Manila, no? Sino bang makukulong kung bigla ka nalang mawala dito sa probinsya tapos ako yung huling kasama mo? Hindi naman naniniwala mga pulis sa aswang, no? Oo na. Halika na nga. Nakalimutan ko pala yung isang panty ko sa sampayan sa kwarto. Maliwanag pa naman. Mauna ka na munang bumalik doon. Traidor ka. Kakasabi mo palang nasasamahan mo ko eh. Muli nga akong bumalik sa bahay ni Rico sa kadahilanang
may nakakahiyang bagay akong naiwan doon at yun ay ang panty ko. Pero nang makapasok kami sa bahay, may kakaibang kilabot akong naramdaman. Sobrang tahimik ng paligid. Halos mapatalon ako sa gulat nang may narinig akong kalabog sa likurang bahagi ng bahay. At kahit alam kong ito ang ikinamamatay ng mga bida sa palabas, nilabas ko pa rin ito para tingnan. At doon ko nga nakita ang isang kwartong palaging nakakandado na ngayon ay nakabukas na. Kahit sumisigaw ang utak kong huwag pumasok, ay pumasok pa rin ako para tingnan ang loob nito. Ano to? Ba't may ganito dito? Ha? Hindi ba ito yung nawawalang damit ko? Ba't to napunta dito? Ang daming kandilang pula. May punyal pa dito. Para saan to? May mga garapon din na... Mata? Mata ba to ng tao? May mga daliri pa. Naku, kailangan ko nang umalis dito. Diyos ko. Rosas? Anong ginagawa mo dito sa likod bahay ko? At bakit bukas ang pinto ng bodega? Hindi ko alam eh. Napadaan lang ako dito. Totoo, promise. Putulin mo pa yung hintuturo ni Charot. Naniniwala naman ako sa'yo, Rosas eh. Pero ang naalala ko, palagi nakakandado ang kwarto na yan. Kasi importante ang mga bagay na nasa loob niyan sa akin. Ganun ba? Hindi ko napansing nakabukas pala yan. Kakadaan ko pa lang kasi. Kasi kumuha ako ng naiwan kong gamit sa loob. Tama, ganun nga. Tapos, hinahanap kita. Hindi kita nakita eh. Ganun ba? Halika, sama mo muna akong mananghalian kung ganun. Naku, hindi na. Baka hinahanap na rin ako ni Charot. Kasi di ba may pupuntahan kami ngayon? Baka doon na lang kami kumain. Salamat na lang ha. Iniiwasan mo ba ako? O may nakita kang kakaiba kaya ayaw mong sumama sa akin? Ha? Kakaiba? Wala naman. Maliban sa muscles mo. I mean, ang ibig kong sabihin... Ayos lang. Palagi ako nakakatanggap ng ganyang komento. Anong sinasabi mo, Rico? Tinatakot mo ko ha? Huwag ka na magmangmangan pa, Rosas. Alam kong plano nyo to, hindi ba? Katulad lang kayo ng mga nagpapanggap na pasyente para lang samantalahin ang kahinaan ko. Anong plano? Kaya ka ba gumagawa ng itim na mahika para iligtas ang sarili mo? Pwes, hindi nakakatuwa ha? Sabi ko na nga ba? Pero hindi naman kita sasaktan, Rosas. Kahit nalaman mo ang sekreto ko. Ikaw ang pinakaunang naging tunay kong kaibigan kaya hindi ko hayaang makalayo ka pa sa akin. Baliw ka ba? Baliw na kung baliw. Pero gagawin ko ang lahat para mapanatili ka lang sa tabi ko. Buisit! Wag mo akong hahabulin! Anong gagawin mo sa akin? Tigilan mo na ako! Tigilan mo na ako! Panginoon, gusto ko ng pogi, pero hindi ganito! Teka, Rosas, huwag kang tumakbo! Hindi mo ako maiintindihan. Saglit lang! Anong hindi? Kulang pa ba yung nakita ko sa bodega mo? Teka, pakinggan mo muna ako, please. Matagal na ako nagbabago. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pakinggan mo muna ako. Bakit ka ba tumatakbo na lang bigla? Hindi ako naniniwala. Charot! Charot, tulungan mo ako. Hinahabol ako ng aswang. Charot! Aswang? Paano mo nalamang aswang ako? Kasi may pagnanasa ka sa akin. Charot! Tulungan niyo ako! Magpapaliwanag ako! Rosas? Anong? Ba't naghahabulan naman kayong dalawa? Diyos ko, ini-stress yung eyelash extension ko. Oh, tanga. Tayo, bilis! Charot! Si Rico!
Si Rico! Si Rico ang tangga! Ano? Teka, paano nangyari yun? Huwag mo akong lolokohin ha. Sabog ka pa ba kasi wala kang tulog kagabi? Nakita mismo ng dalawang mata ko. Tulungan mo ako, Charot. Hinahabol niya ako. Rosas! Napagod ako doon. Wala akong intensyong masama. Pakinggan niyo muna ako. Ayaw namin. Ano? Bakit? Dahil ba lalapain mo agad habang tulog siya sa pamamahay mo? Para hindi na siya makaramdam ng sakit? Eh di hayop ka pala kung ganun. Mas mababa ka pa sa baboy. Sabing hindi ko nga magagawa ng masama si Rosas. Charot! Rico, bitawan mo si Charot. Sabi ko, si Tio ang kakalaban sa'yo pero pilit mong pinapalabas ang pagkalalaki kung matagal ko nang tinatago. Charot, tumakbo ka na. Hindi mo kayang aswang na yan kapag wala kang sapat na panlaban. Akin ka lang, Rosas. Ako lang ang matalik na kaibigan ni Rosas. Hindi mo maagaw sa akin si Rosas. Ako lang ang kaibigan ni Rosas. Charot, umilag ka! Hindi lang ikaw ang kayang manapak. Tanggapin mo to! Wala akong nagawa kundi ang sumigaw nang makita kong ibinalibag ni Rico si Charot. Tumama ang likod ni Charot sa sasakyang nakaparada sa labas. Pero tila hindi ito iniinda ng kaibigan ko nang bumangon ito at nakaambang susuntukin ang kalaban. Pero ang suntok nito ay tila hindi alintana ni Rico nang mas lalo lang dumilim ang mukha ng lalaki at mahigpit na sinakal ang kaibigan ko. Nakita ko naman si Charot na kumakawala sa pagkakahawak ng lalaki at ang dalawang kamay nitong nakabaluktot at nakamao ay hinahampas-hampas ang dibdib ni Rico. Napapikit ako at walang pinagpilian kundi ang tumakbo at mamagitan sa komosyon ng dalawa. Tumigil na kayong dalawa! Itigil nyo na yan! Huwag kang makialam dito, Rosas. Ito ang pagkakataon para malaman namin kung sino talagang karapat-dapat na mapalapit sa'yo. Aray! Ang balakang ko! Rosas, ayos ka lang ba? Sabi ko naman sa'yo tawagin mo si Tio. Ang tigas ng ulo mo. Rosas, hindi ko sinasadya. Pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya. Tigilan mo yung kaibigan ko, kukuha ko ng asin. Christian, ano nangyayari dito? Nasa likod lang ko ng bahay at rinig na rinig ang sigawan nyo. Ano nangyayari? Tio, yung bata albularyo. Siya yung aswang. Ano? Pumasok kayo sa loob. Ako nang bahala rito. Teka, Manong Renato. Pakinggan niyo muna yung paliwanag ko. Hindi ako masama. Wala akong intensyon gumawa ng masama. Parang awan niyo na ho. Kahit isang beses lang, makinig muna kayo sa akin. Sige, pagbibigyan kita ng pagkakataon. Pero isang pagkakamali mo lang. Mawawala ka sa mundong ibabaw na to. Huwag mo akong maliitin. Ang totoo niyan, may gusto ako kay Rosas. Natatakot ako na baka iwan niya ako sa oras na malaman niya ang sekreto ko. Kaya naman nang malaman kong alam na niya yung sekreto ko, ganun ang naging reaksyon ko. Totoo ngang ikaw ang dangga. Oo, pero hindi pa ako ganap na aswang. Hindi pa ako nakakatikim ng karne ng tao. At iniiwasan ko ang karne ng tao sa abot ng aking makakaya. Hindi pa rin ako kumbinsido. Paano ka naging albularyo kung ganon? Hindi ko talaga ginusto manloko, Manong Renato. Pero wala na akong maisip na paraan para bawi ng sarili ko sa mga tao na nakakakilala na aswang ang pinagmulan ko. Wala na akong ibang maisip kung paano protektahan ang sarili ko. Ipaliwanag mo ng maigi kung bakit ka na sa sitwasyong yan. Gusto ko magbago. Gusto ko na maging isang ganap na tao pero kapag ginagawa ko yun, ay nakatagpo naman ako ng mga taong mapagsamantala. Hindi ka kumakain ng karne ng tao? Pwes,
Paano mo ipapaliwanag yung mga pulang kandila at parang altal sa bodega mo? Pati na yung mga parte ng katawan na nakababad sa tubig sa loob ng garapon. Ayun ang nakarang hindi ko gustong balikan. Pilit na ako nagbabago pa unti-unti. Maniwala ka, Rose. Dati lang yun. Kapag nararamdaman kong sobra ng pagsasamantala nila sa akin, kinukuha ko ang parte ng katawan nilang nakagawa ng masamang bagay sa akin. Sandali ka. Kung hindi ka masamang aswang at nagpapanggap ka lang na albularyo para mailigtas ang sarili mo sa mga taong mapagsamantala, ibig sabihin, hindi ikaw ang may gawa ng kakaibang bagay kay Rosas. Kakaibang bagay ho, Manong Renato? So, hindi ikaw ang may gawa sa pagiging inhit ng kaibigan ko? Hindi nga ako. Kaya ko pero kahit isang beses hindi ko ginagawa. Totoo talagang nilak mo ang pinto sa kwarto mo ng gabing yun? Pero ba't ko nabuksan? Ba't hindi ko maalala kung ano nangyari? Namalayan ko na lang na nakapatong na ako sa'yo. Hindi kita masasagot sa totoo lang. Wala akong ibang kilalang aswang maliban sa sarili ko at sa pamilya ko. Tama! Ang pamilya mo. Baka silang may gawa nito kay Rosas. Hindi. Hindi na nila magagawa ang bagay na yun. Kung hindi mo mabasama, Enrico, nasaan na ang pamilya mo ngayon? Ayan nga ho, Manong Renato. Hindi na nila magagawa ang mga bagay na nakasanayan nila kasi wala na sila sa mundong to. Tinapos ko na mismo sila. Ayoko na madagdagan ng kasalanan pa ng pamilya ko. Kung hindi pala si Rico, hindi pala Danggang humahabol sa akin. Pero sino? May kalaban ba talaga tayo o nasisiraan na ako ng bait? Nakakainis! Tutulong ako. Hindi kita iiwan, Rose. Tama lang. Halos butasin mo yung leg ko sa kakasakal mo eh. Ang sakit-sakit pa ng bewang kong tumama sa sasakyan, no? Ang sakit nga rin ng bewang ko eh. Isang hampas lang ni Rico, tumilapon na ako. Paano pa kaya kung ikaw ang nakalaban namin? Baka lantang gulay na kami ngayon. Ang araw na yon ay napuno ng usapan. Pero nang sumapit ang gabi, habang mahimbing akong natutulog, ay nakaramdam ako ng kakaibang init sa katawan ko. Hindi ako mapakali, kaya lumabas ako sa kwarto at hindi ko na talaga namalayan na pumaibabaw na ako kay Rico na natutulog sa sofa. Hinihimas-himas ko ang dibdib nito at unti-unti ko na siyang hinahalikan. Hindi. Hindi ako makahinga. Rosas! Rico, tulungan mo ko. Umiinit na naman ang katawan ko. Ano? Hindi kita hahawakan hanggat wala ka sa tamang pag-iisip. Hindi ba ako kaakit-akit sa iyo, Rico? Akala ko ba hindi mo na ako pakakawalan? Magunos dili ka, Rose. Baka pagsisihan mo mamaya yung sinasabi mo. Wala naman akong pagsisisihan eh. Tulungan mo na ako, Rico. Diyos ko, hindi palang pagiging aso ang magpapabaliw sa akin. Diyan ka lang, tatawagin ko si Manong Renato at Charot. Ang ingay mo. Ay! Ano nangyayari, Rosas? Ay, Diyos ko, Tay. Bakit ka nakaubad sa ibabaw ni Rico? Teka, kukuha ko ng kumot. Rico, huwag mo hayaang makaalis si Rosas. Papansin ka. Gusto ko si Rico. Si Rico lang ang makakatulong sa akin. At saka, ba't nagiinit tong pulseras ko? Huwag mong tanggalin. Ang init, Rosas. Huwag mong tanggalin. Ano ba yung pinagsisigaw mo, Charot? Tio Renato, si Rosas ho kasi makakagawa na ng krimen kasi wala siya sa tamang pag-iisip. Kinapos na namin. Ayaw hong bumalik sa katinuan. Ungol na ungol sa pangalan ni Rico. Ang bilisan mo, Tio. Bago pa ma-spill yung hidden desire niya kay Rico, nakakahiya. Rosas, ano nangyari, Iha? Sabi mo sa akin. Manong Renato, tulungan mo ako. Pakawalan mo ako sa pagkakagapos. Gusto ko lang naman na magkasama kami ni Rico. Ang init-init na ng pakiramdam ko. Parang sinusunog ang buong kalamnan ko.
Ang langis. Nasaan ang langis ko? Eto, Tiyo. Diyos ko. Masama to. Anong nangyayari, Manong Renato? Kanina nagdumating ka, hindi masyadong kumukulo ang langis na to. Senyales na may aswang pero ngayon, nag-iinit at malakas ang pagkakakulo. Anong ibig sabihin nun, Manong Renato? Ang ibig sabihin nito ay may malakas na aswang na nasa paligid. Rason din na hindi magawang makabalik sa katinoan ni Rosas. Ibig sabihin, kinokontrol at pinaglalaroan niya si Rosas? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin, Tiyo? Ang ibig sabihin doon ay hanggat nasa paligid natin ang salarin na to, ay hindi makakabalik ang dating Rosas. Kailangan ba natin hanapin ang may gawa nito? Ikaw ang lumabas, Rico. Christian, maganda ka ng palangga ng stainless at magsalo ka ng tubig sa baga. Lagyan mo ng asin at ipapaligo natin kay Rosas para matanggal ang pag-iinit ng nararamdaman niya. Wala na kayong magagawa. Pakawalan niyo lang ako at hayaan niyo akong makasama si Rico. Siya lang ang makakapawi sa nararamdaman ko. Manong Renato, wala akong makitang kakaibang tao sa labas ng bahay. Maganda kayo. Gagawa natin ang paunang lunas si Rosas para kahit papano ay maibsan ang nararamdaman niya. Diyos ko, anong nangyayari? Bakit may ipo-ipo sa loob ng bahay natin? Tiyo, umilag ka! Kung sino ka man magpakita ka, huwag ka maging duwag. Tiyo, huwag mong galitin, mas lumalakas yung hangin. Naamoy kita. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Galit ka ba dahil kontra ko ang ginawa mo kay Rosas? Anong kailangan mo sa dalaga? Rico, sinong kalaban mo? Ba't mo sinusuntok yung hangin? Nandito siya. Hindi ka tanggap sa pamamahay nito. Kung anong nilalang ka man, umalis ka. Charot, tulungan mo si Rico. Tumilapon siya. Oo, sige. Nakuha mo man ako iangat. Alam kong mahina ka pa rin. Ang lakas mo lang ay hindi ka namin nakikita. Ang banal na tubig. Dito na, Christian. Pagbilang ko ng 3, hilahin mo si Rico at ibubuhos ko ang banal na tubig na to. Ibuhos mo na agad, Manong Renato. Ibuhos mo na habang hawak ko pa siya. Ngayon na! Rico! Rico! Nasusunog ang balat mo. Anong gagawin ko? Pag-ingat kayo, nagwawala ang aswang. Rosas, yuko! Rico, ilang beses mo bang isasakripisyo ang sarili mo para sa kaligtasan ko? Charot! Tulungan mo ako! May tama sa likod si Rico. Nasunog din yung parte ng katawan niyang tinamaan ng banal na tubig. Diyos ko! Halika, tulungan mo akong buhatin siya sa kwarto. Wala na. Nakatakas ang aswang. Hindi man lang natin siya nakulong. Tiyo, tulungan niyo muna kami kay Rico. Malala yung tama niya. Dali niyo siya sa kwarto. Ihanda ko ang paunang lunas. Sige po. Ikaw naman, Rosas, magbihis ka na muna. Kumakaway na sa amin yung kokomelon mo. Ba't ngayon mo lang sinabi? As if naman makapagbihis ka kaagad kanina. Nasaan na si Rico? Anong gagawin mo, Tiyo? Hindi ko na nasundan ang mga sumunod na nangyari. Pero habang nagbibihis ako, ay naririnig ko ang hiyaw ni Rico na nasasaktan. At nang pumasok na ako, ay doon ko nakita ang bumaong kutsilyo sa likod ni Rico na nakalapag na sa sahig. Mabilis na nilalagyan ni Manong Renato ang sugat ng lalaki ng mga halamang gamot habang binibendahan ito. Manong Renato, Charot, kumusta na ho si Rico? Ayos na ang kalagay ni Rico, iha.
Hindi naman masyado malalim ang natamo niyang tama at ang paso sa parte ng katawan niya ay nagawa ko na ng paraan. Balot na balot ang marikicks ko. Alam mo hanga ako kay Rico. Hindi ko pa alam kung pagkakaibigan nga lang talaga ang gusto niya sa'yo o ano eh. Kung sinong lalaki man ang patungan ng babaeng hubad at nasa matinong pag-iisip pa rin. 1% na lang kami ng kalalakihan kung ganon. Ha? Paano nangyari na kasali ka pa, Tio? Paano kung hindi magiging kasali Kristiyana? Loyal ako. Sa sobrang loyal, hindi ka na nakapag-asawa ng nabasted ka. Pero teka nga ho, Tio. Wala ka ho ba talagang alam sa aswang na sumugod sa atin? Kung may alam ba ako, hayaan ko bang umabot tayo sa ganito? Oh, na-high blood ka na naman dyan, Tio. Naalala ko na. Maghahalongkat tayo sa mga lumang kagamitan sa bodega. Babalikan ko ang mga turo sa akin ng tatay ko noon. Bodega? Hindi ho ba ang dami mong nakaimbak na gamit doon? Baka abutin tayo ng ilang araw bago mo pa mahanap yung klase ng aswang na sumugod sa atin. May aswang ba na hindi nakikita? Baka masamang espiritu ang nagmumulto sa atin. Sa pagkakaalam ko ay meron. Pero kailangan ko munang hanapin ang libro na listahan ng mga aswang noon ni tatay para malaman natin kung anong klaseng aswang ba talagang sumugod sa atin kanina. Wala ka na bang niisip na mas madaling solusyon dito, Tio? Hindi na makakalaban si Rico. Aswang laban sa aswang? Hindi sa pag-iisip na masama kay Rico ha. Baka espiritu to ng kapamilya niyang Dangga na naghahangad ng hustisya sa pagkamatay nila. Wala nang kakayahan ng aswang na makabalik pa sa mundo ng mga buhay sa oras na namatay na sila at wala silang pinagsalinan ng sisiw. O eto, buhati mo sa sala. Ito ang kakalkali natin. Nandito lahat ng mga kasulatan ni Itay. Ay! Kapal ng alikabok, Tio. Halatang naglilinis ka. Ano hong gagawin ko, Manong Renato? Ito rin buhati mo sa sala at baka may mahanap pa tayong impormasyon tungkol sa aswang. Alalahanin niyo, hindi lang aswang ang hinahanap natin dito. Hinahanap din natin kung paano natin to matatalo. Masusunod po, Manong Renato. Ang sakit-sakit ng likod ko. Talo ko pa sa sabak sa research conference nito. 2 araw na tayo nakayuko pero wala pa rin tayong mahanap tungkol sa aswang na yun. Hindi pa rin nagigising si Rico. Talaga bang umaayos na ang lagay niya, Manong Renato? Sigurado ako, hindi ako nagkakamali sa konsultasyon ko. Diyos ko, buti na lang talaga hindi pa tinatamaan ng topak yung aswang na yun at sinugod tayo. Maiwan ko na muna kayo, Mang Renato, charut. Magkukubeta na muna ako. Ha? Kubeta na naman? Magpapalit ako ng inipit ko. Ano ba, bakla? Puno na eh. Ha? Ikaw ba ay may dalaw, Rosas? Oho, Manong Renato. Bakit ho? Kailan ka pa nagsimulang datnan? Nung gabing inatake tayo ng aswang po. Bakit ho? Kaya pala hindi pa bumabagod si Rico. Kahit papano'y Dangga pa rin siya. Tapos, Tio, anong connect ng Dangga at regla ni Rosas? Hoy, ang bibig mo, Christian! Ang Dangga ay takot sa dalaw ng mga babae. Kung sakaling bisitahin sila ng babaeng may dalaw ay manghihina sila. Lalo na ngayon may mga sugat siya, tapos may dalaw pala itong si Rosas. Ay hindi malabog kaya hindi pa nagigising si Rico ay dahil mabagal ang paggaling niya. Ikaw pa lang sa laring box. Tapos ikaw din tong todo pag-aalala, kala mo naman misis ka. Nakakapikon ka na ha? Aray! Ba't ka nangahampas ng libro? Kaya palang sungit-sungit mo kasi may dalaw ka. Tingnan mo yung nangyari sa libro. Gutay-gutay na. Paano pa natin mababasa yan? Ano ba itong mga to? Sobrang luma na siguro ng librong to kaya isang hampas lang ay nagkalamog-lamog na. Ha? Parang nakita ko na ang hinahanap natin. Totoo ba, Tio? Totoo. Hindi ko akalain na nasa lumang libro lang ang sagot ng lahat ng hinahanap natin. Ang isang uri ng nilalang na hindi masyadong kilala ay tinatawag na matrukulan. Ito ay ang hindi makitang aswang. Isang masamang aswang na ang kadalasang biktima ay talagang birhen. Ay!
Birhen? Hindi ka na birhen, di ba? Ang garapal talaga ng bunganga mo. Baka wala na siyang mahanap na babaeng birhen. Kaya ako na ang pinupuntiryan niya. Ako na magtutuloy ang bagal ni Tiyo eh. Okay, eto na. Sa gabi, habang tulog ang mga miyembro ng pamilya, ito ay tumalilis patungo sa kinaroroonan ng dalaga. Ang kanyang hangarin ay ang mabuntis ang biktima. Oh my God, girl! Hindi ka baog kasi bet ka ng matrukulan. Ay, Joke! Eto serious mode na ako. Nagagawa niya ito nang hindi namamalayan ng dalaga sapagkat siya ay hindi nakikitang aswang. Pagkatapos nito, misteryosong mabubuntis ang dalaga. Babalikan ng matrukulan ang dalaga pagkalipas ng ilang buwan. Pinaniniwalaang ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang biktima ay kanyang kinakain. Minsan kasama ang ina. Ang iba namang kwento tungkol dito, ang mga buntis ay isa rin sa kanilang inaatake. At kalimitan sa lahat at minsan lang mangyari, tinataniman nila ng kanilang buod ang dalaga para magsilang ito ng pinakakinatatakutan at pinakamalakas sa lahi nila. Wala na bang sinabi kung paano natin mapupuksa ang matrukulan? Paano ito matatalo kayong hindi naman ito nakikita? Ang sabi dito para maiwasan daw to, ang asawang lalaki ay kinakailangang ikampay ang balisong sa itaas ng tiyan ng babaeng buntis habang ito ay nanganganak. ha? Eh hindi pa naman ako buntis. Wala na bang iba dyan? Wala na eh. Baka may karugtong. Hanapin nyo na sa mga nakakalat na mga papel. Eh, wala pa akong makita eh. Eh anong gagawin? Wala na akong maisip na ibang gagawin. Nadadamay na rin kayo. Ang mabuti pa, ibigay niyo na ako sa matrukulan. Ayoko nang lumaki pa ang problemang to. Wala naman akong babalikan sa Maynila eh. Trabaho na lang yun. Kaya kung may mangyaring masama sa akin, walang mag-aalala. Tumahimik ka nga. Makakagawa pa tayo ng paraan. Hindi solusyon ang sumuko. Iiwan mo ko, Rosas. Kung ganun, wala na rin akong rason para ipaglaban ng ibang tao. Rico, magaling ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo nanghihina pa ako pero kung susugurin man tayo ulit ng aswang, kaya ko nang lumaban. Para sa'yo. Kaya huwag mong isipan ng pagsuko. Kaya natin to. Bleh! Ang lalantod. Bawal maglabing-labing ang walang label. Pweh! Ang papanghin nyo. Ituloy na natin ang paghahanap ng sagot kung ayos na kayong dalawa. Ano ho bang hinahanap nyo? Nahanap nyo na ba kung anong klaseng aswang to? Oo, ito ang aswang na tinatawag na matrukulan. Isang uri ng hindi nakikitang aswang. Matrukulan? Matrukulan. Parang pamilyar sa akin to. Parang nabanggit ni Apo Laki sa akin dati. Ah, alam ko na. Ito ang malayong kaanak naming mga dangga. Kung kami ay gumagamit ng orasyon, sila naman ay gumagamit ng bulong. Pero kung kaanak namin to, maaaring gumana sa kanila kung paano ko patay ng sarili kong pamilya. Wala na tayong ibang pagpipilian. Sabihin mo na sa akin kung paano talunin ang matrukulan, Rico. Nagpaturo ako ng itim na salamangka. Ito ang ginamit ko para talunin ang mga matatanda at malalakas na dangga. Kakailanganin ko ng hilaw na kamangyan. Ako nito. Pulbos ng bawang, pulbos ng asin at dayami. Anong gagawin mo? Baka mapahama ka na naman. Huwag ka mag-alala. Maglalagay ako ng takip sa ilong ko para hindi ko malanghap ang usok. Ang usok na yan ay nakakapagpahina sa aswang. Kapag malanghap ito ng kalaban natin, manghihina siya. Pero kahit manghina siya, hindi naman namin malalaman kung nasaan siya. Aamuin ko siya. Pero masisinghot mo rin yung usok. Manong Renato, ikaw na po ang bahala sa akin matapos ko maamoy kung nasa ang parte ang aswang. Maghanda ka ng maraming banal na tubig na may halong asin at lason ng ako nito. Ibuhos mo sa kanya para matunaw siya. Maglagay din kayo ng bawang sa mga bulsa nyo para hindi niya kayo masaktan. Pero kapag maglagay ako ng bawang sa bulsa ko, hindi ka makakalapit sa akin. Mabuti nga maghanda na tayo. Kailangan pa nating hanapin ang ako nito na yan dahil wala akong ganyang sangkap sa kagamitan ko. Nasa gitna ng gubat matatagpuan ang ako nito, Manong Renato. Mag-ingat kayo sa pagpitas nito kasi ang dagta ng ako nito ay lason din. Naalala ko na ang itsura ng bulaklak na ito.
Magpahinga na kayo at bukas lalakad na tayo para sa gabi ay handa na ang lahat. Matatapos na ang dalaw ko bukas. Kung tama nga ang sinasabi ni Charot, pwedeng sugurin nga tayo ng matrakulan bukas. Lalo na't hindi nito nakuha ang gusto niya. Wala na kaming sinayang na oras. Kaagad kaming pumunta sa pusod ng gubat na sinasabi ni Rico. Habang namimitas kami, ay napupuno ng reklamo ni Charot ang buong paligid. Kahit wala pa naman itong napipitas na ako nito. Nang magdadapit hapon na, ay nagpasya na si Manong Renato na umuwi kami. Nakaramdam ako ng malakas at negatibong enerhiya. Totoo pala ang mga sinasabi ng mga nakakaramdam ng kilabot. Ngayong ako na ang nakakaranas. Nagsisitayuan ang mga balahibo ko sa batok hanggang sa paa. Sobrang lamig ng hangin at nagsisiliparan din ang mga ibon na tila hindi mapakali at sabay-sabay na humuhuni ang mga hayop sa gubat na tila naiistorbo. Muntik na akong mapatili nang hilahin ako ni Rico pababa. Kaya nasubsob ako sa may mataas na talahiban. Papalapit na ang kabilugan ng buwan. Kailangan ko ng birhen na dugo para mabuhay sila. Maghihiganti kami. Maghihiganti kami. Mabubuhay ulit ang patay at malaya na kaming makakapaghasik ng kasamaan. May bubuhayin siyang patay. Sinong nandyan? Lumabas kayo! Hindi niyo ko matatakasan kahit saan pa kayo pumunta. Mukhang kakampi ko ang tadhana. Akalain mo ba namang tinuro pa sa akin ang puno na ako nito? Oras na para putulin ang punong to. Wala na silang panlaban sa akin pag nagkataon. Ha? Diyos ko! Akala ko katapusan ko na. Ang ingay mo kasing baklakay eh. Muntik pa tayong mamatay sa kadaldalan mo. Huwag na tayo magtagal pa dito. Baka bumalik ang matrakulan para patayin ang puno ng ako nito. Halina kayo, magmadali, bilis! Bilis, takbo! Takbo! Nawiwindang pa rin ako sa revelation ng aswang na yon. Hindi dapat siya hayaan makakuha ng dugo ng birhen. Makaligtas nga tayo. Paano naman kung mabuhay niya yung sinasabi niya mga aswang na nagpa-fly high butterfly na? Diyos ko, baka umabot na sa Luzon yung mga aswang. Huwag naman sana. Huwag na kayo tumuanga. Malapit na sumapit ang gabi. Kailangan na natin magmadali. Charot, ihanda mo na ang palangganan na may banal na tubig. Rosas, ihanda mo naman ang kaldero na may hilaw na kamagyan. Ako nito, pulbos ng bawang, pulbos ng asin at dayami. Ikaw naman, Rico. Hawakan mo tong punyal. Kahit anong mangyari mamaya kay Rosas, gumuhit ka ng krus sa hangin sa ibabaw ng tiyan niya at habang naghahanda kami, pumasok ka na muna sa kwarto. Naroon na ang pantakip mo para hindi mo malanghap mamaya ang usok. Hoy, Max! Saan ka pupunta? Sisilipin ko kung sino yung tumatawa sa labas. Anong nakita mo? Patingin! Damit lang na nakalutang? Bakit siya nakadamit kung hindi naman siya nakikita? Hindi ito ang oras na tumuanga. Maganda kayo. Ang kaldero na may sangkapat ng posporo, Rosas. Bilis! Tiyo, masyado siyang malakas. Nanginginig ng kamay ko. Binibiro ko lang kayo. Sa tingin niyo ba, sasayangin ko ang oras ko sa pagtulak ng pinto kung nakakaya ko nga buksan ang mga kandado? Hindi ba, Rosas? Kumusta ang katawan ni Rico? Ang traidor na dangga. Binigyan na kita ng pagkakataong mabuntis para sa bagong henerasyon ng mga aswang.
Pero sinayang mo ang 2 beses na pinagbigyan kita. Ngayon, makikita mo ang lupit ko. Aray! Nabalian yata ako. Ang sakit ng tagiliran ko. Naku po, delikado to. Hindi pa tapos si Tio sa orasyon niya. Walang kwenta ang paghahanda niyo sa pagsugod ko. Tingnan ko lang kung may laban pa kayo. Hala, Manang Linda? Ikaw ang matrukulan? Oo, pero hanggang dito na lang kayo. Hindi na natin siya makikita. Si Manong Renato ang puntirya niya. Nagulat na lang ako nang biglang sumugod si Rico sa may banda ni Manong Renato. Pero nakita ko na lang ang lalaki na nakalutang habang tila may hinahawakan ito sa bandang leeg niya. At halos lumuwa ang mata ko nang tumilapo na lang si Rico at bumulwak ang dugo sa bibig nito. Sa sobrang taranta ko, kahit umuusok pa sa init ang kalderong may kamangyan, ay agad akong sumalok gamit ang planggana at tinakbo ang kinalalagyan ni Rico. Sino ka? Para dalhin ang kamangyan na yan dito. Ako si Rosas, ang babaeng hindi makakapayag na magbuntis ng aswang. Hindi! Ang banal na tubig! Hindi pwede to! Oh! Ano na? Hanggang dito na lang ba ang kaya mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Aray! Ang sakit ng braso ko! Sa wakas! May dugo na ako ng isang ganap na babaeng wala pang anak! Hindi ko hayaang magtagumpay ka. Dahil sa una pa lang, hindi ko na ginustong maging aswang. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik at makapiling ang babaeng mahal ko. Hindi maaari. Hindi pwede. Ang pinaghirapan ko. Hindi pwedeng matunaw na lang ako basta. Isusumpa ko kayo. Isusumpa ko. Tanggapin mo ang punyal. Simbolo ng pagwawakas ng lahi niyo. Rosas, mukhang nakalanghap ako nito. Ayos lang. Ligtas ka naman. Rico! Rico! Gumising ka! Rico, wag mo akong iwan! Parang awa mo na gumising ka! Hindi! Rico! Habang umiiyak ako, ay nilapitan ako na nanghihinang si Mang Renato. Nagtamurin kasi ito ng sugat sa labanan. Binuhat ng matanda at ni Charot si Rico, papasok ng bahay at saka ito nilapatan ng paunang lunas. Pero lumipas ang ilang linggo, ay hindi pa rin nagkakaroon ng malay si Rico. Pero habang naghihintay ako sa pagdilat ni Rico, isang balita na halos kumuha ng aking ulirat ang isiniwalat ni Manong Renato. May ipagtatapat ako sa iyo, Rosas. Alam kong mali ko na ngayon ko lang to sinasabi. Ho? Ano ho yun, Manong Renato? Pinapakaban niyo po ako eh. Bago mangyari ang pagsugod ng aswang ay kinausap muna ako ni Rico.
Tutol din ako noong una pero masyadong matigas ang ulo ng nobyo mo. Hindi ko pa ho nobyo si Rico. Naku, fake news. Pero ano ho ba yung sinabi niya? Kung sakaling matalo natin ang matrukulan, gusto niya maging tao. Gusto niyang gawin ko siyang tao ulit habang nasa yanggaw na yugto pa lang siya ng pagkadangga. Pero aaminin ko sa iyo na ang ginawa kong orasyon ay hindi basta-basta. Kasi kalahati sa lakas. O sabihin na natin, buhay niya ang magiging kapalit dito. Ano? Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin, Manong Renato? Nakiusap siya. Lumuhod siya sa akin at nagmakaawa na hindi na muna niya sabihin sa iyo. Diyos ko, hindi man lang niya ako tinanong kung papayag ako. Hindi man lang niya naisip na mag-aalala ako. Binabaliw na ako masyado ni Rico. Bakit ka naman sasabihan? Entitled ka? Kahit na, hindi naman siya manhid para hindi malamang nag-aalala ako sa kanya, di ba? Ginawa niya na ang lahat para sa akin. Halos magkalamog-lamog na siya, pero patuloy pa rin siyang nagsasakripisyo. Pero teka nga, kung tatanungin ka ba ngayon ni Rico kung gusto mo maging legal wife, papayag ka ba? Jawa agad kayo ngayon din? Bakit naman hindi? Hindi naman siya manhid, di ba? Siya na lang yung hinihintay ko. Kahit sumigaw pa ako ng bonggang oo para maramdaman niya. Kung ganun, pwede ko bang mahingi ang matamis at bonggang oo mo, Rosas? Rico, oo naman. Teka, gising ka na ba talaga? Kailan ka pa bumangon? Baliw ka. Ang tigas ng ulo mo. Papatayin mo ako sa kaba eh. Ayos lang na murahin mo ako. Basta nakuha ko ng matamis mong oo. Ay! Nako! Yan na! Yan na nga ba sinasabi ko? Aaminin ko mga kayanggaw na hindi naging basta-basta ang pinagdaanan ko. Madaming magsasabing baliw ako at baka sa isipan ko lang nangyari ang lahat ng to. Sinong mag-aakala na may malakas at kinatatakutang aswang na hindi makikita? Masalimuot ang buhay ko ng panahong yun mga kayanggaw. Hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Pero kung hindi ko sinubukang sumama sa kaibigan ko at makilala si Rico, hindi ko na yata mararanasan ang sayang nararanasan ko ngayon. Kaya kayo mga kayanggaw, kung gusto niyong sumaya, huwag niyong pigilan ang sarili niyong subukan ang mga bagay na hindi niyo pa nararanasan. Huwag niyong ikulong ang sarili niyo sa mga nakasanayan niyo. Dahil sa hulit-huli, kasiyahan niyo pa rin ang nakasalalay. Maraming salamat ho sa mga nakinig hanggang dulo. At maraming salamat rin sa channel na ito na ang kwento ko ang napili niyong i-ere. Muli, ako si Rosas, ang bulaklak na palagi nang nadidiligan. Muling nagpapaalala na maligayang Rosas, maligayang buhay.